Okay, let's go. Tour muna tayo. Sige, sir. Sige, Opo. sir. Thank you sa masarap na breakfast. Pasensya na po kayo. Ay, sus! Grabe naman. Kasama natin si Sir Romy Bustamante at andito tayo sa kanilang business, ang Graftings. Ayan, by Bodet. Biodet Agri-Trading po. Yun yung Agri-Trading. nauna naming registered Yun yung registered business. Opo. Ang Graftings, yun yung branding. Yung Graftings po before, parang brand po siya nung aming seedlings. Then later, i-register na namin siya as separate seedling business. farm. Opo. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Bali, ito po yung aming Teka sir. working area. Dito kami nagpupunla. Ito yung aming maliit na office. Kasi lipid. Maliit talaga. Sige. Kasya lang kayo dito. Kasi lang yung misis ko. Kasi so encoding ng mga Kailan ka naging farmer hero? last year. Last year lang. Anong inabot mo? National? Regional? Regional. Regional. Okay na yun, sir. Hindi ko Oo. naman inaasahan eh. Oh, malaking na yan. Malaking bagay na. During the times na nasa company tayo, sir. 2011, ano po ako, yung parang field marketing representative of the year. Sa sa Bohol. Tapos may mga iba pa na hindi ko na mga sa Farmer Hero. Yan yung farmer hero. Opo. Tapos kliyente po kami ng card SME Bank. Isa rin po tayo sa mga awardees nila. Itong isa ay sa Community Service Award. Ito naman po yung sa Outstanding Agri-Entrepreneur Award. This year lang yan, parehas. Oh, okay. Saan po itong Diyan kami humihiram ng kapital. Talaga? Opo. Saan Lipa? Lipa. Sa mga maliit na negosyante, napakalaking tulong Malaking nila. tulong. Opo. Okay. So, pakita natin yung Ito po yung Dito tayo. aming working area. Dito kami nagpupunla. Pagka dito rin kami nagpe-prepare ng mga for deliveries. Yeah. Anong pinupunla po nila? Repolyo. Repolyo to. Season po ng cabbage ngayon sa Laguna. Laguna yan. Oo. Yung Banahaw area. Oo. Liliw. Marami kaming kliyente doon. Nagkarlan, Mayhay. Hanggang sa Quezon, sa kabila naman po hanggang dito Lukban. Lukban, Tayabas. Tayabas. Ayan. Oo. Yung mga 10,000 trays na yung dadala namin doon. Mahigit na. Oh. Ito naman po yung grafted na ampalaya. Naglalagay na sila ng stick. Sa Vietnam, nakita ko hindi sila naglalagay ng stick. Ano bang purpose ng stick? Nilalagyan po namin para magkameron siya ng support dito sa dito. Ito po kasi yung area na kung saan meron siyang cut. Para magkameron siya ng support. Para hindi mabali. Hindi siya madisgrasya, hindi siya mabali. Ayan. Patola po ang ilalim nito. Ang palay naman yun siya ibabaw. Ito mga 5 days pa siya bago ma-deliver. Lalaki pa siya. Newly grafted Ito lang po, natapos na to? Tapos, yan po yung istikan pa rin siya. Istikan pa to? Apo. Pero ba't parang mas malaki siya kaysa doon? Kinu-QC nila yung ilabas mo nga ate yung ito yung ito yung small size May sizes. So kasama na yung sorting habang nilalagay ng stick. I see. Iba-iba. Siyempre, mas mahal yan.
Alin po? lang. Parehas naman. lang. Yan naman po mga in 2 to 3 days. Halos pare-pareho ng size niya. Ito po yung ngayon. Ito po yung kailangan ng farmer ngayon. Kasi lahat ng variety ng ampalaya, very susceptible sa bacterial wilt. Yeah. Kung kailang malaki na yung ampalaya saka Biglang namamatay. Ito, napakatibay ng puno nito eh. Matibay sa waterlogging, matibay sa drought, kasi mas intense yung root system. So natapos mo na yung grafting, tapos ilang days before ilagay yung stick? Immediately? Pagkalabas po sa chamber, ito, kalalabas lang to sa chamber kahapon. Kahapon. Istikan siya ngayon. I-stickan mo siya. Apo. 5 days, saka po i-deliver. Pagkalabas, mga 1-2 araw, i-stickan namin siya. Kasi pag tinanim yan, delikado eh. Ito, halimbawa. Mapuputol pa po siya pag wala ang Actually, pwedeng direct wala. Pwede namang wala. Kami kasi, para sulit Para yung sigurado lang. customer, para less ang ang problema, nilalagyan na lang namin. Ginagawa din namin siya sa sa kamlong. Yung iba hindi. Yung sa Vietnam wala eh. Medyo matrabaho din yung stick. Oo. Mas mabilis pong mag-graft Pero kailangan eh, kaysa sa maglagay ng stick. for the benefits ng mga client. Ang gaganda ng stick binibili nyo talaga. Opo. Supplier po kami. May supplier po kami nung ganyang stick. Anong pangalan ng stick na to? Barbecue stick lang. Barbecue stick lang siya. Pero machine cut kasi kaya Oo. maganda. Ano yung raw material niya? Kawayan. Kawayan din. Mm. In fairness. May TS3 ka PS3. rin. Part po siya ng aming media. Allied naman yan. Allied. Malakas kami mag-consume yan. Dito Ito yung walang competition dito. Lahat. Kung ang saan maganda, doon Opo. kukunin. Opo. Saka, kung sino siguro mas mabait kung sinong mas mabait in terms of yung sa accommodating Terms. ng customer in terms. Opo. Kasi karamihan ng kliyente na, mga kaibigan ko na eh. Yung mga kaibigan ko dati pa nung nasa company ako, nag-order na rin sa akin, nagpapasalang. So, parang mga kaibigan na rin. Pag wala silang pera at gusto magtanim, walang problema. Okay. Saan tayo next? Ito po itong medium mo, sir. Mix na soil media. Social media. Opo. Ito yung ginamitan mo ng TS3. Opo, may part niyan TS3. Tapos pinakamalaking part is coconut coir dust. Coir. Opo. Coconut coir dust. Tapos may organic din kami ginagamit. Saka maliit na part din ay white sand. Ayun na Ella, yan yung TS3. Yun. Yan. Yan yung nakasako. Yan. Dati pitmos kami medyo mahirap sa supply. Sa akin Terracolt, nahirapan sa supply nung nagkagera sa Ukraine. Opo. Kasi from nata siya Europe yung pitmos. Nag-ship kami sa TS3. Isa-isa lang. Kahit gaano kalit ang buto, hindi pwedeng Isa doble. lang. Kasi tinatanggal din namin siya Oo. Okay. Next tayo, sir. Dito po tayo sa greenhouse. Dito Siguro, na tayo. bago tayo pumunta sa field. Prepare sila ngayon ng for delivery na papaya. Anong seeds mo ng papaya? Red Lady ba to? Kung ano po ang kailangan. Ito Or po Red Red Lady. Royal?
Meron ding Red Royal. Depende po sa customer. Anong gusto ng customer? Kung anong kailangan nila, yun ang pinupunla namin. Pero ano bang pinagkaiba ng Red Lady sa Red Royal? Mas Aside malaki. from magkaiba yung kumpanya, Mas malaki po ang puno ng Red Lady. mas malaki. Tapos, in terms of Bunga. fruiting, mas maraming bunga ang Red Royal. Pero Saka sa sarap, yung sarap ng prutas. Sabi nila, mas masarap ang Red Lady eh. Red Sabi sa Lady. market. Saka mas ano siya, mas maganda shelf life. Pero kung halimbawa pang kutsay, alam niyo yung kutsay, Ano yan? yung hina-harvest ng green, Oo. Atsara. Red Royal. ang Red pinaka- Royal. Oo. Pag atsara. Mababa pa yung puno niya, namumunga na siya. Oo. O kaya Yung- din sa palengke, yung gulay. Panggulay. Panggulay. Oo. Ang Red Lady kasi, malaki talaga ang puno niya. Malaki. Kaya medyo mataas medyo mataas yung Mas mataas yung binubungahin bumunga. niya. Opo. Pag bumunga na. Pero in terms of fruit quality kapag ka nahinog, mas maganda siya. Gusto yung pumasok sa loob ng greenhouse. Oo. Pasok po tayo. Medyo mahirap. Yan. Sige po. Una na po kayo. Mm. So, ito po yung aming greenhouse. Ano po ito? Talong. Talong. Ang mga Calixto. Calixto F1. Ito po yung mga ready to deliver na seedlings. Gaganto. Opo. Ano? Deliver na po yan bukas. Anong management? Paano niya napapaganda ng ganito kaganda? Siguro po sa media. Sa media. Bawat nursery may kanya-kanyang mix Oo. ng media. Tapos Sarili mong formulation yon. Opo. Ikaw nag-discover ano yung best for you. Opo. Kasi yung mga materials na available yung materials eh. Mm. Siguro yung mixing lang. Sa mga percentage. Opo. Tapos tingin ko bawat lugar may kanya-kanyang media na aangkop. Red Lady to. Opo. Pag nagpupunla kami, lagi kami may mga excess, may mga allowance Mm-mm. para doon sa mga walk-in May makukuha sila. May makukuha sila. So ilan po yung for delivery ngayon? May ilan ba yun? 850 pieces. Wow. Times magkano per piece? 35. Wow. Magkano yun, sir? 800? Actually, itong watch na to, 850 times 35. Magkano yun? Sige nga. pero yung itong batch na to, sir, nasa 3, kulang-kulang 3,000 pieces. Ito lang. Batch na to. Na-deliver na kahapon. Oh. Pero dire-diretso yan, halos araw-araw Araw-araw nag-serve may na kami. ganun. Opo, depende sa preference ng customer. Within this week, mauubos to. Mauubos to. Meron pong may-ari na. Lahat po Meron na may yan. may-ari. Yung naka-schedule po bukas is Kasi 800. anong selection? Ano yung basehan? Ano yung ia-out? Usually yung pinakamalaki yung nauuna. So may chance pa lumaki yung matitira? Opo, Meron pa po yan. Yung mga maliliit na same time naman siya ng sowing. Hmm. Ito, hello. Ba't tinaob mo lang yung sir? Tinaob mo lang tong... Tray? Sumasala po kasi yung tumatagilid para lang mapantay ilalim. I see. Makikibaba nga ako nito. Makidala na sa dulo. Ito yung repolyo naman, sir. Ito, repolyo to. Punta tayo sa kabila. Kaya mas maraming repolyo yun. So, repolyo rin to. Yung repolyo. Ilang days na to? Itong repolyo na to. Ilang days na ba to? Pang-deliver po to ng January 16. February, ano? February to ba? Alin yung 16? Nasa kabila. So, batang-bata pa to. A few days pa Labas mo lang na yung to. cake ko. Ano bang repolyo? Anong gusto niya? Matubig? Hindi matubig? Hindi naman po. Tama lang. Yung pag matubig kasi natutuba. Mm. Pagka naman kulang, hindi nalalanta. Mm. So, siguro nagdidilig kami dito mga 2 to 3 times in a day. Oh. Depend- As seedling. Seedling. Kung sa field naman, hindi niya kailangan ng masyadong matubig eh. Itong nursery mo na, sir, gaano kahaba Kalaki. to? Malaki rin 20 investment mo dito, no? Yung mga
Mga 3 unit po, isang kotse siguro. Wow. Pwede naman namin palakihin kasi siya ng malaki. Hindi ako pabor. Mahirap i-contain yung mga diseases. Pag Oo. na-contaminate yung isang Dama yung batch, buong, ano? posibleng madama yung buong greenhouse eh. Gano'n man kalaki yung greenhouse mo. So para makaiwas kami doon, ginawa namin, maliliit na unit. Oo. Para kung sakaling makontaminate tong area na to, so Ito ibabakit lang. namin siya hanggang dumating yung point na pwede na namin siyang salangan ulit. Mm. Saka mas madali siyang ilinis, direct. Mm. Pero lang ako diyang basahan na mahaba, magkabila, hinihila ng tao, tapos nag-i-spray ng tubig. Oh? Madali siya linisin. Nag-aano kasi ang ilaang bubong niya na kakameron ng lumot habang rainy season. Oo. Hindi maganda yon pag makapal na yung lumot. So kailangan tanggalin Ma-diffuse yung ano. yung sunlight. Mababawasan yung sunlight. Opo. So nililinis namin siya. Pag malaki yung greenhouse, kailangan mo akyatin napakadelikado pa. Mm. Okay. Ito mga use tray lang naman to. Pero dinidisinfect muna namin bago siya lagyan. Pero pwede mong gamitin ulit. Di, pang dito na lang din po siya. Pang ganyan na lang Oo, talaga. pang ganito na lang. To avoid po yung mga insekto, lahat ng greenhouse namin balot siya ng fine net na 32 ang mesh. Kawayan lang sir, no? Yung ginawa mong ano? Po. Mahal po kasi bakal. Sa tingin ko, mas maganda siya eh. Hindi kasi Dahil- siya umiinit. Alam Hindi mo, pag yung umiinit. dry season, yung summer, Oo. pag bakal yan, sobrang init. Ah. Nagko-contribute pa rin siguro siya ng init Ng heat din. ng greenhouse. Ilan ang greenhouse mo? Ang dami pala. 15 po yung ganitong unit na ang capacity niya mga 480 trays. Tapos may isang unit kami mga 1,200 po yung capacity. May malaki. Sige, kaya namin dito magsalang ng mga nasa more than 8,000 seedlings. Seedling tray On ano yan? Parang per month yan. Per month. per month. Usually per month po. Kasi 30 days yung pinakamahaba eh. Oo. Mga 1 million seedlings kaya namin dito. Oh, 1 million seedlings. Sa On a ibaan. monthly basis? Oo, on a monthly. May ibaan pa po. Sa ibaan, sir, yung isa namin mga 2,000 plus trays. Yung isa mga 3,000 trays. Pero kulang pa yun, sir. Kulang ba yun? Kulang yun. Pag season kasi, ang seedling business po kasi, may time of the year na lolobo ng bigla. Oo. Tapos mawawala. Parang sabay-sabay kasi sila magtatanim eh. Tapos magpapahinga sila. Papahinga sila. Ngayon, sir, medyo maluwag kami. Mm. Kasi yung mga farmers nearby ay off-season na. Mm. Ang nakukuha lang namin ng mga... Anong reason ng off-season nila? Walang tubig? Wala tubig eh. Batangas kasi mostly Rain-fed pa rain-fed. rin. Opo. Ang karamihan ng mga client namin, mga taga Batangas. Oo. Since malapit lang sila sa amin. Mm. Ngayon, may mga kliyente kami ng Laguna, Quezon. Mm. Tapos, nakapag-deliver na rin kami sa Central Luzon, Bataan. Meron na rin kami mga kliyente ron. Mm. Pero yung sir, dito- anong next na papasukin natin? Eto, sir. Pwede rin dito. Order po kami 1,000 trays na ito. Oh? Sa taga saan pa nag-order ng 1,000 trays? Quezon, sir. Ito, purong repolyo to. Ito yung same batch. Within the Banahaw po yan, oh. Opo, within May the Banahaw. tatanim, no? Yung mataas na area doon. Wow. Wonderful yan, sir. Kasi ito yung prepare nila eh. Pero meron ding For the nagpapasa ng green Quezon, gold. for the Banahaw. For the area. Banahaw area. Anong difference ito doon sa variety ng Benguet? Actually, sa Benguet, tinatanim din to, sir. Tinatanim din. Opo. May So, mga... kaya niya, yung high elevation to mid elevation. Parang mid to high siya. Mid to high. Mid to high elevation. Hindi ko alam kung anong mayroon dito sa variety. Kasi ito hinahanap ng market eh. Ito ba yung malalaki? Sa mga O katamtaman? mga 2 to 3 kilos daw yung average. Ang isa? Ang isa. Malalaki. Malalaki. Malalaki.
Tapos, may kaibigan ako nagtatanim sa Laguna. Yung malaking magtanim din yon. Ito rin yung favorite niya itanim eh. Sabi niya, mabigat, matibay sa mga sakit. Hybrid kasi siya. Tapos kami naman, pabor sa amin. Ito sir, ano pa to? Wala pa siyang QC. Hindi pa namin siya nasusort. Pero tingnan niyo yung germination niya. Pantay-pantay, no? Pantay-pantay. Tapos, Kompleto. mga 90 to 100% yung germination eh. Kaya nakakatuwa. Hindi lugi yung mga nursery. Ayun bang pwede kang malugi pag maraming mababa yung germination Yung low germ. mo? Naku po. Yun naman sir yung problema sa amin as nursery. Pagka may mga seeds na nakarating sa amin na low germ, una-una nakakahiya sa customer eh. Oo, hindi mo makukompleto yung order niya. Kasi bawat batches, meron kaming kumbaga buffer na sinasama. Ilang percent yung buffer mo? Mga ilan sa atin? 20? Pag po kamatis, 5%. 35. So yung buffer, pang-augment dun sa mga hindi tumubo. Pero may mga case kasi kahit gano'n na kalaki yung buffer mo, yari ka pa din eh. Depende rin siguro po sa buko. Depende sa pati yung batch ng seeds. Ito, di ko sigurado yung mga susunod na batch, baka iba na yung germination eh. Paano nyo kinukontrol yan na laging eksakto yung production mo doon sa need? Sa need. Ako po since... Pre-order ba? O Usually pre-order. lahat pre-order yan? Pero since kabisado ko po yung season, nagpupula lang ako Inuunahan ng mo na. dire-diretso. Tapos, wala nasasayang sa amin eh, kasi may farm kami. Oo. Pag nag-order sa akin ng 100 na kamatis, sasala ako mga 200. Ibig sabihin, syempre, di yung kliyente mo, pipiliin mo yung maganda, di yung hindi masyadong maganda yung uuwi doon sa farm mo. Ganun ba yun? Tama po. Nakakatuwa nga dyan, direct yan eh. E di, nababalita rin kami sa Bagsakan kasi isa rin kami sa malaking nagsusupply ng gulay eh. Oo, sa Bagsakan. Sa Tanawan, trading Tanawan, post. oo. Opo. Binomonitor ako nila nung mga magtatanim niya, Romy, ang ganda nung kamatis mo. Sabi ko, yun nga lang yung reject nung sa inyo eh. Next time, reject at di-deliver mo sa amin. Maganda pala yun. Ibig sabihin, nasa pag-aalaga pa rin. Sa lugar din po siguro. Sa lugar. Oo, kasi lahat namang magtatanim, pare-pareho, magagaling yan. Tsaka hindi nila yan pababayaan eh. Malaking factor po yung area. Pag season, punong-puno kami hanggang dulo. Pati ibaan. Ngayon, may few greenhouses na bakante. Kasi off-season. Pabor din naman sa amin para ma-disinfect yung greenhouse, malinis. Para pagdating na season, ready ulit kami. Paano ba yung cycle mo? O, kailan ka magdi-disinfect? Kailan ka magtatanim? As per order nga po kami. As So, per order. bago namin siya, Anong month yung pinakamaraming order? June, July, August. So, 3 months. Hanggang August. Opo. By September, medyo bababa. Yan. Paunti-unti na ulit. So, yan doon po. ka ngayon mag-maintain ng mga greenhouses. Kinocompress namin sa mga available dito sa pinakamalapit na So, greenhouse. magbabakante. Babakante Mga namin yung dulo. bakante. Didisinfect namin yan. Para malis yung mga sakit. Pag nag-disinfect ka, gaano katagal yon bago mo pwedeng Masalangan. lagyan ulit? Madali lang. Salangan. Madali lang. A month, ganyan? Hindi naman. Talaga? Araw lang. Mabilis Mga ilang araw lang. Pagka nag-spray kami rito Oo. sa loob, mga 2 to 3 days, pwede na namin siya Pwede na salangan. ulit. Ay, mga fungicide, ganyan? Fungicide, insecticide kasi pag Insecticide. napasok ka na ng trips and mites, yun ang mahirap eh. Pero yung ginamit namin na dito, 32 mesh na to eh. Ito. Opo. So, Tignan mo nga Ella dito sa ano ba? Hindi makakapasok siya dapat rito. hindi. Kaso, sumasabay sila sa tao namin eh. sa pinto siya dumadaan. Sa pinto dumadaan. Kaya Yung iba, di ba may ganun sila? Yung dalawa yung pinto. Yung anti-room. Ang hirap po pagka naglalabas. Mahirap. Oo, mabagal. Pwede yun sa mga production. Halimbawa. Production. Pero sa nursery, ang hirap. Hassle. Hassle. Ano pa sir ang mga best practices mo dito sa Sa seedlings. pag-nursery, pag-seedling?
Siguro po ay una-una yung sa media namin ang ginagamit. Kasi sabi ko nga kanina, bawat nursery may kanya-kanyang mix formula. formula. Trade secret na yan ng bawat nursery. Siguro po. Siguro. Kasi halos lahat, the way you apply yung mga inputs, yung timing noon. Kasi bawat edad ng halaman, may ano yan may tamang inputs na dapat malagay mo siya on time, hindi pwede yung late. Overall management talaga. Management. Kasi hindi pwede dyan na na pawardi-wardi ka lang. Gano'ng kahirap yung management? Ay sa amin po medyo malawa na kasi may protocol na kami na binuo. So yung protocol based doon sa experience nyo yan, adjust. Opo. Hanggang nabuo nyo yung protocol. Opo. Siyempre, meron din kaming idea before. Pero yung protocol na sinasuggest ng mga seed company, more or less malapit doon? Malapit doon. Naggawa ka talaga ng totally sa'yo? Malapit po doon. Malapit. Pero meron kaming sarili. Kasi hindi, bawat area po kasi may kanya-kanya siyang requirement kung paano mo i-apply yung bawat inputs. So, ibig sabihin, yung protocol mo dito might not work in Bulacan. Pwede. So, sila Eileen, iba yung protocol niya. Si Marlo Bibat sa Pangasinan, iba yung protocol niya. Kasi pag tinignan mo yung pula namin, magkakaiba. Magkakaiba. Hindi ko alam. Siguro dahil sa climate na rin, sa lugar. Dito sa amin, medyo malamig eh. Mas malamig sa inyo? Opo. Ang Pangasinan, sobrang mainit. Sobrang mainit. Tapos, Bulacan, diba, meron kami sa Ibaan. Yung pinula namin na kamatis dito, same date ng sowing. Magkaiba eh. Pero same inputs. Same protocols. Same inputs, same protocol. Magkaiba. Iba yung performance. Hindi basta-basta mapapansin nung iba. Pero kami, since kami po ang gumagawa, may kaibahan eh. Yung lapad ng Kita dahon. mo, sa mata mo pa lang, kita mo na. Yung kulay ng dahon. Yung laki ng puno. Siguro malaking factor yung temperature sa lugar. Elevation. Elevation din. Kasi mas mababa, mas mainit. Sa grafting naman, mas maganda ang grafting namin sa Ibaan. Dahil? Siguro dahil mas mainit. I don't know. Yeah. Paano kayo nagdidilig dito? Meron po kaming faucet dito. So manual lang kami direct. Ang seedling, kailangan manual? Manual. Or hindi pwedeng yung automated? Hindi or pwede. Ewan ko lang. Hindi pwede. Kasi sa amin, pwede ko naman siyang lagyan ng mister sa ibabaw. Ayoko kasi may time kasi na hindi namin siya pwedeng basahin ng dahon. Kasi lalo na kung yung mga panahon na laganap yung mga leaf spot. So hindi namin siya binabasa. Paano yung didiligan kung hindi babasahin Dipping. yung dahon? Dipping. Opo. Okay. Per tray yun, ganun. Per tray. So bawal mo nang diligin ng overhead. Para gumaling yung mga sakit. May panahon yan sa isang taon na kumbaga lumalaganap. Wala tayong magawa siguro, dala ng hangin. Kami hindi po pwedeng i-reason out yun sa farmer, sa kliyente. So alam na namin yan pagka napapansin namin na lalaganap na siya. So meron kami ibig mo sabihin, doon sa isang buong taon, nagbabago-bago yung mo? Yes, sir. Yung cultural management mo? Yes, sir. May mga process kami na binabago. Depende sa hinihingi ng pagkakataon ng sitwasyon. Ang hindi pwede mabago, yung quality ng seedlings na i-deliver namin sa customer. Parehas. Dapat parehas yan. Ano man ang mga magic na gawin namin dito, importante, makating sa kanila yung quality na inaasahan nila. Hindi pwede mag-reason out, maraming sakit ngayon maraming insekto ngayon. Hindi pwede yun. So, kailangan namin i-maintain yung quality. Paano namin siya na-maintain? Sa management. Alam namin yung gagawin.
Kung halimbawang pangit ang panahon. Tapos yung ano namin, yung greenhouse, nakakatulong siya para at least makabawasan yung insekto, hindi kami mapasok. Hindi mabasa kapag umuulan. Makontrol namin yung patubig, irrigation. Pagka may volume at makakatipid kami sa process, hindi dinidiscount pa namin sila. Okay. Kaya dumadami yung excess namin sa repolyo kasi ang ganda ng germination. Yun yung reason ba't mayroon kaming repolyo sa likod. Kaya nagtanim kayo. Tapos, Ito for delivery rin to. Opo, ilo-loading na po yan. Ito po yung mga, sa kamatis naman, ito yung aming Anong variety ito? Diamante Max. Diamante. Ito, ready for delivery na siya. Malaki yung puno. Tapos yung dahon niya, maganda. Yan yung kailangan nung market dito sa amin. Kailangan mataba. Kailangan mataba ang puno, matigas. Hindi yung kaunting ganyan mo lang sumusunod na. So, harden, kumbaga. Repolyo pa rin po ito. Ito yung area namin for expansion Pero since rainy season, hindi pa kami makapag-welding. Tinaniman muna namin siya ng repolyo. Kasi siya lang ang pwedeng itanim na hindi makakontaminate yung ibang crop namin dito sa loob. Ibang seedlings. Ito sili naman to. Anong sili naman to? Ano ba rin dito, mami? Panigang. Django is Swiss then? Apo. Opo, is plus 2. Wala pang kiss ito. Ito mga mahigit pa isang linggo to bago ma-deliver. Ito yung product ni Sir Mike dati. Maganda rin ang germination, kaya hindi pa to direct naka-QC. Minsan kasi yung germination nasa din nasa quality ng soil, ng lupa na ginagamit. Pag mataas ang EC, mahirap magpatubo ng buto. Hindi nagsasabay-sabay ang sibol. Kaya ito sabay-sabay, no? Ito po sabay-sabay. Siguro ito rin yung sikreto namin. Bakit maganda yung tubo ng seeds. Kaya pag pumalya dito ang tubo, malamang nasa seeds na Seed Kasi ibang variety, ang ganda na sibol. Ilang months na yung... Mahigit na pong isang buwan. For harvest na yan, wala pa? Malapit-lapit na. Sabi nila mga 70 days Pero mukhang mapapadali sa amin. Siguro dahil mas mainit siya ng konti dito. Pero may time naman na sobrang lamig. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.